Isa pong mapagpalang panunood sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Ikinagagala ko pong makasama kayo sa ating pong patuloy na ginagawang pag-aaral ng ating pong leksyon na may temang God's Mission, My Mission. Nawa po ay patuloy kayong nakikinabang, nabibless sa mga leksyon at mga pag-aaral na amin pong ibinabahagi. Nawa po ito'y nakakatulong upang nang sa ganon tayong lahat ay mas lalong lumalim ang relasyon sa ating Panginoong Diyos. Tunay pong napakabuti niya sapagkat siya'y Diyos at walang tulad niya at siya'y nagmamahal sa atin at ang tanging kagustuhan ng ating Panginoong Diyos, tayo'y mapabuti, tayo'y mga ligtas. Ang tanong, tayo ba ay willing na makinig at willing na tanggapin ang kaligtasan at biyayang kanyang ipinagkakaloob para po sa bawat isa sa atin. Kamusta po kayo at sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo na kayo iniingatan, ginagabayan ng ating Panginoong Diyos. Noong mga nakaraan, pinag-usapan po natin yung paglilingkod sa ating mga neighbors. And we are learning specifically sino itong mga neighbors na ito. Well, sa banal na kasulatan, malinaw pong sinasabi nun, ito ay yung mga tao na nasa ating kapaligiran. Ano man ang kanilang estado sa buhay, ano man ang kanilang sitwasyon, dapat natin silang paglingkuran at sila ay tulungan. At sa ating pong pinag-aaralan ng mga nakaraan, we learned na specifically, we are told or we are looking at the example of Jesus Christ na siya po'y naglingkod sa mga needy, at siya rin po'y naglingkod sa mga powerful, na mga tao. Yung kinukonsider na powerful sa tao. But good news is, God is Almighty. He's all-powerful. And that's why by God's grace, we are called to reach out to them. So ito po mga kaibigan, mga kapatid ko, yung pinag-aaralan natin kung sino at kung paano at kung paanong tayo ay magtatagumpay hindi sa ating sariling kakayanan, kundi sa kapangyarihang nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Amen? At ngayon naman po, ang pag-uusapan natin ay pinamagatan pong Mission to the Unreached, Part 1. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na pinagkakaloob po sa inyo ng 3 Points Ministries. Tayo rin naman ay napapanood sa Hope Channel Philippines. I hope and pray na kayo po ay nakikinabang dito po sa pinag-aaralan po natin. At kung ito po ang unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, nandiyan ko po kayo to like, to follow, to hit the notification bell, to subscribe para nang sa ganun po ma-notify kayo sa mga video, sa mga pag-aaral na amin pong ginagawa. At sa pamagitan din po ng paggawa nito ay natutulungan rin po natin at nasusuportahan niyo po ang ating paglilingkod. At sa mga lagi na po na aming nakakasama sa pag-aaral na ito, inanyayaan ko po kayo to share the video. Pindutin nyo po dyan sa mga nanonood sa social media, may share button dyan. I-share ninyo sa timeline ninyo, sa kaibigan ninyo. Pwede nyo rin pong i-copy ang link at pagkatapos ipadala ninyo sa mga kaibigan ninyo upang nang sa ganon, kumalat, ito pong mabuting balita, itong pag-aaral na ating gagawin na kung saan ipinapakita at ipinapakilala ng Diyos ay Diyos who wants to reach out to us, who wants to make us feel that He loves us and He cares for us. At muli po gusto kong kunin ang pagkakataong ito to say thank you sa lahat po ng mga kaibigan, mga kapatid na nagpe-pray, sa mga kaibigan, mga kapatid na nagpapabot ng kanilang concerns at ganoon din po sa inyong patuloy na pagsuporta upang nang sa ganoon ang ating gawain ito ay makapagpatuloy. Maraming salamat po at sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, ako po ay lubos na nagagalak sa pagkakataon na ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoong Diyos upang makadalaw sa iba't ibang mga lugar, sa mga iba't ibang teritoryo, sa iba't ibang mga bansa at makita ang malawak na gawain ng ating Panginoong Diyos. And that's why it's really important that we talk about this subject. Okay?
So ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, hingin natin ang kapangyarihan, katalinuhan, pangunawa na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos upang nang sa ganon ang ating mga pag-aaralan at matutuklasan ay maunawaan natin at maisabuhay natin. Let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ipinagkaloob po ninyo upang kami ay magkasama-sama, upang kami ay mag-aral ng inyong mga salita. O mahal na Diyos, patnubayan niyo po kami. Tulungan niyo po kami na ang mga bagay na aming mababasa dito ay makatulong upang nang sa ganon kami po ay magkaroon ng malalim na relasyon sa inyo. Nawa po ito'y makatulong upang kami ay mas lalong maging masigasig, magkaroon kami ng strong desire to really study your word, to know you more and more. Lord, hindi po namin kaya sa aming mga sarili. Ngunit kami nagtitiwala na sa kapangyarihang nanggagaling sa inyo, nothing is impossible. And so Lord, tulungan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng katalinuhan, at maisabuhay po nawa namin ang aming mga pag-aaralan, at nawa po maging masigasig kami at maging mainit kami sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, katulad po ng pag-uusapan namin, pag-aaralan namin ngayon sa kwento ni Pablo. Maraming salamat po sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Isa pong maligayang panunood sa inyo, isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi, anong oras man na inyo pong nadaratnan, anong oras man na kayo ay aming nakakasama sa pag-aaral na ito, isa pong malaking kagalakan na makasama kayo, isa pong malaking kagalakan na mapaglingkuran kayo. Praise the Lord na tuloy-tuloy po natin itong nagagawa, all because of God's amazing grace. Ang ating pong topic ngayon ay pinamagatan po nating Mission to the Unreached, Part 1. Okay? Part 1. At ang ating key text ay, "The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by human hands." Ang na-emphasize po dito, mga kaibigan, mga kapatid, this is the speech of Paul nung siya po ay nakikipagtalakayan sa mga taga-Athens. At ipinapakilala niya yung Diyos na gumawa ng lahat ng mga bagay, yung Diyos na hindi tumitira sa mga templo na gawa ng kamay ng tao. Pinapakilala niya yung Diyos na mapagmahal, Diyos na nagnanais na tayo'y mga ligtas at tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po, yan ang ginagawa dito ni Pablo, at pag-uusapan natin ito, at napakaganda nito sapagkat kung ang pag-uusapan natin, mga ginigilo ng mga kaibigan, ay nasa Gawa 17. Okay? Nandiyan po iikot yung pag-aaral natin sa Acts 17, at napakaganda sapagkat sa pangyayari pong ito, si Pablo ay abalang-abala na nangangaral sa iba't ibang lugar. Kung babasahin niyo po mula verse 1, patuloy siya po'y nangangaral, at pagkatapos sa kanyang pangangaral, may mga taong nanggulo, nag-create ng mga riot, and that's why he needed to be sent somewhere. Okay? At nung siya po'y napadala somewhere, ang nangyari po ay habang nandun siya, nangaral pa rin siya ng salita ng ating Panginoong Diyos, at sinundan sila ng mga tao na nanggugulo, mga tao na nag-create ng riot, at pagkatapos kailangan na namang i-move nila si Pablo, at nataon, mga kaibigan, mga kapatid, na siya ay nadala doon po sa Athens. Okay? Yun po ang kwento nito, mga kaibigan, mga kapatid. At magpo-focus po tayo doon sa experience ni Pablo sa Athens. Kung paano ang mga matututunan nating principles upang nang sa ganon, magawa po nating ma-reach out yung mga unreached, yung mga tao na sinasabing hindi pa nare-reach out. Okay? Kaya nga po, mission to the unreached. Last time, we talk about the needy, we talk about the powerful. Now, we're talking about the unreached. Ano po ibig sabihin nito? Madalas po kasi sa ating mga pangangaral, sa ating mga paggawa ng gawain, madalas po ang nare-reach out natin ay walang iba kundi yung kapwa Kristiyano na. O kaya yung hindi lang kapwa Kristiyano, same na ng language, same na ng culture, same na ng background. At dito, mga kapatid, ang sinasabing unreached, ito yung mga tao na kung saan ay somehow totally different sa ating upbringing, sa ating kultura, sa ating mga pananaw, sa ating lingwahe, sa kanilang worldview.
Okay? At ito po yung mga mahihirap na mga paglilingkod. Kasi bakit po? Especially when you're reaching out to those people na totally different sa inyong perspective, sa inyong kinalakihan. At alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, sa pag-ikot ko po sa iba't ibang lugar, totoo nga naman, napakahirap. Kasi how will you reach out somebody na iba ang lengguwahe? Aside sa iba ang lengguwahe, ibang kanilang pananaw. Paano kung yung moral compass na meron ka at moral compass na meron yung worldview nila is totally the opposite? Okay? So ito mga kapatid, yung sinasabing unreached, and yet Paul was ready to do missions to the unreached. Okay? So ito po yung pag-uusapan natin ngayon, and we will look at Acts 17:16 patuloy at titingnan po natin ang mahahalagang principles para nang sa ganun magawa po nating maka-reach out sa mga unreached. And so, allow me to share with you just 3 points. Na nawa po maging madaling paraan para maunawaan, para maalala, ito pong ating leksyon na ating pag-uusapan ngayon. Nawa po ito yung makatulong upang nang sa ganun tayong lahat ay mas lalong magkaroon ng mas malalim na relasyon sa ating Panginoong Diyos. And so, let me begin with the first letter C in our desire. In our mission to the unreached, we need this first letter C and also the next 2 letter C's. But the first letter C is commitment. Bakit commitment, Pastor? Kasi tingnan nyo po ang sabi sa Acts 17:16-17. Ang sabi ganito, while Paul was waiting for them in Athens, he was greatly distressed to see that the city was full of idols. So he reasoned in the synagogue with both Jews and God-fearing Greeks, as well as in the marketplace day by day for those who happened to be there. Bakit commitment, Pastor? Kasi nakwento ko po kanina, nangangaral si Pablo at pagkatapos may mga nanggulo, nagkaroon ng mga riot at nagkaroon ng mga kaguluhan and he needed to transfer another place, nag-preach pa rin siya and then nandito po siya sa Athens and he was just waiting for his companions to come. Pero ang nangyari, he was greatly, ang ganda ng sinabi doon sa text, he was greatly distressed to see that the city was full of idols. Imagine that commitment. Nangaral ka dito, nagkaroon ng kaguluhan at gusto kang gawa ng hindi maganda, lumipat ka, ganun pa rin, hinabol pa rin, at pagdating dito, di ba madalas mga kaibigan, mga kapatid, pag ganyan, laylo ka na eh. Laylo na. Parang, ano ka na, relax ka na muna, tahimik ka muna, palamig ka muna. Kasi nga, mainit pa eh. Kasi medyo magulo pa. At alam mo na posibleng ikaw ay gawa ng hindi maganda. Dahil nga sa mga sunod-sunod na pangyayari. Kumbaga, minsan na magiging mindset, teka lang, nangyari na to doon, nangyari pa dito. Baka mangyari rin dito, teka lang. Alam mo yun, magkakaroon ka na ng second thought if you will continue doing it. And yet, Paul, when he saw that the city was full of idols, na-distress siya mga kapatid at nagsimula siyang mangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Nagsimula siyang ipangaral muli ang pangalan ng ating Panginoong Diyos upang nang sa ganun, itong mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay makakilala sa ating Panginoong Diyos. And brothers and sisters, mga kaibigan, mga taga-subaybay na nag-aaral po ngayon ng salita ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan po nitong ating programa, mapapansin po ninyo na ang ating mundong ginagalawan is indeed full of idols. Kung sa panahon nila ganun na at marahil yung mga idols nila ay yung mga literal na mga statue, mga literal na mga sinasamba nila, in our world today, it's still full of idols. Kasi bakit? Ang definition ng idols, mga kapatid, ay in a spiritual sense, these are things that separates us from the Lord. So it could be yung ating mga trabaho, yung ating mga kagamitan, yung ating mga pamilya, yung ating mga asawa, yung ating mga girlfriend, boyfriend,
Pag ito'y nilalayo tayo sa ating Panginoong Diyos at tayo'y nawawala sa ating konsentrasyon sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, then it's becoming our idols. Dahil nagiging mas mahalaga yung ating mga kagustuhan kaysa sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. And we can see this in our world today. At marahil maging sa ating mga buhay. Baka may mga bagay na humahadlang upang nang sa ganun ang gawain ng ating Panginoong Diyos ay hindi makapagpatuloy. Upang nang sa ganun ang gawain ng ating Panginoong Diyos ay hindi natin maisagad na maibigay ang ating 100%. Ano po? So nangyayari ito. And when you look around, talagang grabe mga kaibigan kapatid. Sa mundong ginagalawan natin, kita natin yung technology na nakakatulong tulad ng ginagawa natin ngayon, but somehow naging paraan din para ang mga tao ay mailayo sa ating Panginoong Diyos. And that's why we are really promoting digital evangelism, na tayong lahat ng mga kapatid makilahok sa paglilingkod na ito. Kasi bakit po? We want to be God's light in the digital world. Ano po? Kaya nga lagi naming sigaw, no walls, no borders, no limits. Okay? Kasi by God's grace, we can do it. We can use all these wonderful things na iprinobide na meron tayo ngayon sa buhay na ito upang na sa ganoon may pangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. But again, the city was full of idols and I guess it's the same with us as of the moment. The question is, what do you feel in seeing that the city is full of idols or the place where you are staying, the place where you are serving, the place where you are working, full of idols? What are you feeling? Si Paul, because of his commitment to God, because of his experience of the love of God, he was greatly distressed. At ang nice niya, nai-imagine ko si Pablo, ang gusto ni Pablo, mabigyan sila ng pagkakataon na malaman ang salita ng ating Panginoong Diyos para magkaroon sila ng pag-asa. Kaya po, it requires commitment. Kasi bakit? Tingnan niyo kung itutuloy-tuloy pa natin yung basa, sa verse 18, ang sabi ganito, a group of Epicurean and Stoic philosophers began to debate with him. Some of them asked, what is this babbler trying to say? Other remarks, he seemed to be advocating foreign gods. They said this because Paul was preaching the good news about Jesus and the resurrection. And you see, in here, mga kapatid, in our preaching of the word, there will be times that people will call us names, will label us, magle-label na mga hindi magagandang mga salita, magle-label ng mga salita o magle-label ng mga bagay na hindi maganda at paninira sa atin. People will call us names. And so it requires commitment. Kasi bakit mga kapatid, kung walang commitment, matawag ka lang ng hindi maganda, give up ka na. At alam nyo mga kapatid, ranas na ranas ko yan. Sa pangangaral sa online, grabe, may mga tao na magko-comment, na sasabihin yung mga words na grabe mga kapatid, pag magbabasa, lalo na yung mga ipinapangaral natin ay hindi ayon sa kanilang paniniwala, yung mga gagamitin nilang salita ay wala talagang pag-ibig. Yung mga words na magde-degrade, yung mga words na mga hindi magaganda, gagamitin talaga nila lahat. And this is happening. And that's why it requires commitment to continue to preach the Word of God. Kung magpapadala ka dun sa mga comment na yung mga negative, yung mga masasamang sinasabi, at minsan alam mo sa pangangaral ng salita ng Diyos, yung ibang lalaitin pa yung ikaw, yung pagkatao mo. Hindi sila magko-concentrate dun sa mensahe na gusto mong iparating. They will attack you as a person. Meron nga akong mga narinig minsan sa mga pakikipag-usapan, dialogue at debate sa salita ng ating Panginoong Diyos. Sasabihin nila, makapangyarihan ng Diyos, ba't ikaw ang hinahina mo? O, di ba, lalo na kung meron kang sakit, meron kang nararamdaman, meron kang kapansanan, gaganunin ka nila. And this can happen. Sa pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, we need commitment. And of course, commitment can only happen if we are growing in our relationship with our Lord and Savior, Jesus Christ. Si Pablo, grabe mga kapatid, na-imagine ko, pinagkakaguluhan, binabato-bato, at ito, pinatawag pa ng iba't ibang mga pangalan, at pinagtatangka ang gawan ng masama, and yet,
he continued preaching the Word of God. Amen? Tuloy-tuloy niyang ipinapangaral ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang tanong, mga kaibigan, mga kapatid, how is our relationship with God? Kamusta ang ating paglago ng ating pananampalataya sa Kanya? Ito ba ay nagiging dahilan upang nang sa ganun tayo'y tuloy-tuloy na mangaral at ipahayag ang salita ng ating Panginoong Diyos kahit na may mga panganib, kahit na mga tao tinatawag tayo sa hindi maganda? Ano pa? Tingnan nyo sa verse 20, ang sabi dito, you are bringing some strange ideas to our ears, and we would like to know what they mean. Ayan, ano? Others will think that you are strange. May mga ilan sasabihin pa, ay naku yan, ano na yan, may problema na yan sa isip, kaya ganyan yan. May problema yan, yung pinapangaral niyan, totally ano. May mga ganun nangyayari, mga kapatid. But at the end of the day, because we are committed to the commission, because God is committed to us, Jesus loves us and He cares for us, we will be committed to the mission, and that includes the unreached. At tandaan nyo, mga kapatid, sa pangangaral natin, lalo na dun sa mga unreached, ganun talaga ang mangyayari. We will be labeled, we will be persecuted, they will think that it's completely strange. Kasi mga kapatid, no wonder. Kasi nga po, yung kanilang pananaw, yung kanilang worldview is completely different from how we perceive things as a Christian. Ano? Lalo na pag pinag-usapan natin yung iba't ibang yung iba't ibang mga religions, iba't ibang mga denominations, yung lalo na po yung mga hindi nakakakilala sa ating Panginoon Jesucristo at ibang kanilang aklat na binabasa, ibang kanilang mga pinag-aralan, what we are preaching will totally sound strange. And ganun din po sa kanila. When they start preaching or sharing their views to us, it will be totally and completely strange. And that's why we need the grace of God so we can continue to be committed. Kasi bakit, mga kapatid? Sabi ko sa inyo, andaling manghina. Lalo na pag ang hinaharap natin ay mga challenging na mga experiences when it comes to mission. Lalo na po sa mga unreached territories. Nakakapanghina. Nakakapanghina yung mga nangyari kay Pablo. Pero dahil alam niya, ang kanyang pinaniwalaan, dahil kilala niya ang ating Panginoong Diyos, he was so committed to the work. Sabi pa sa Acts 17:21, and all the Athenians and the foreigners who lived there spent their time doing nothing but talking about and listening to the latest ideas. Well, parang ang dating nito, parang naging tamad na ba sila kasi doing nothing? But talking about and listening to the latest ideas. Pero kung titingnan natin, mga kapatid, this can also be interpreted na tinigil na nila yung ibang mga gawain nila because they just want to learn and to listen to the ideas na pinapresent ni Pablo. Kumbaga, ganun silang naging kauhaw. Kagustuhan nilang maintindihan at maunawaan at malaman itong ipinapangaral ni Pablo kasi totally different sa kanilang mga pananaw. So ganun din, mga kapatid, sometimes na nangyayari, napapangunahan tayo ng takot. Napapangunahan tayo ng pangamba. When what we need is commitment to God's service, commitment in preaching the Word of God. At sa pangangaral natin, salita natin, Panginoong Diyos, yung mga taong akala natin hindi makikinig, magulat na lang tayo, sila pa ang makapakinig. Sila pa ang makaalam. Sila pa yung magkakaroon ng strong desire to learn and to know what we believe and what we are preaching. Grabe, no, mga kabin, mga kapatid? Kaya nakakatuwa. Nakakatuwa na minsan ang nangyayari po, kaya may yung nabasa ko na aklat. At hindi lang yun, pinag-aralan natin noon ng mga nakaraan. Sometimes the greatest hindrance to our mission, or to mission, is our internal barriers. Our internal barriers. Ano yung mga yun? Yun yung ating fear of rejection, fear na tayo ay may gagawa ng masama. Napapangunahan tayo ng takot at dahil sa pangunguna ng takot sa atin, hindi natin magawang ipangaral ang salita ng ating Panginoon Diyos. Pero dito si Pablo, pinangunahan siya ng commitment ng pagbamal ng ating Panginoong Diyos, and that's why it led to people wanting to know what he is preaching. Kaya sabi ni Ellen White, the wisest of his hearers
were astonished as they listened to his reasoning. He showed himself familiar with their works of art, their literature, and their religion. Ayan, ano? So, na-astonish sila, namangha sila, nabigla sila. Paanong nagawa ni Pablo na maikonik itong mga bagay na ito sa Diyos na ating pinaglilingkuran? And that leads us to the second letter C. But the point is, mga kaibigan, mga kapatid, sa pinag-uusapan natin ngayon, what we need is commitment. Ang kailangan natin is to be available and willing to serve the Lord. Kasi bakit po? Ang nangyayari pag minsan, you may have the skills. You may have all of what it takes. But if you don't have commitment, hindi magagawang makapagpatuloy sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Yun ang nagiging problema. Of course, we need to balance. Hindi rin pwede, syempre, hindi pwedeng puro rin commitment na nangyayari. You are not doing things na para nang sa ganun, mai-adjust, katulad ng ginagawa ni Pablo, mai-contextualize yung mga pag-aaral para maunawaan ng mga tao. Pero ang point, mga batid, he was so committed to preach the word that the Lord gave him ideas how he should present the scriptures, the truth about Jesus to these people who are unreached, to these people who are totally different from how he knew things, how he understand things because of culture, because of language, because of worldview. Iba-iba man, but Paul was so committed to preach the word of God. The question is, are we so committed that we will be willing to do whatever it takes so that people will know Jesus? Naalala ko po nung minsan, meron kaming pinuntahan sa isang lugar. Tapos yung lugar na yon ay nakakatuwa yung crossing siya. Tapos magulo. Parang scramble yung crossing, ano? At ang nangyari, mga kapatid, the realization that I had is, just imagine how many people, yung sobrang dami po kasing tao. Sobrang daming tao. Just imagine na sila pong lahat nangangailangang mapakinggan ang salita ng ating Panginoong Diyos. And so what can we do? It requires our commitment, our strong desire to be of service to Jesus. At kung meron po tayo niyan, dahil naranasan natin ang pag-ibig natin, Panginoong Diyos, we will not stay where we are. We will say, I will go, Lord. Lord, I don't know, but I'm willing to learn. Lord, I am incapable. I am unqualified. But because of your grace, I know it's possible. Amen? Number two. Anong ginawa ni Paul? Aside from commitment, there is what we call creativity. Kaya po na-mention ko kanina yung word na contextualization. Kasi bakit? Kailangan yung Word of God, yung teaching sa Bible, you will present it in a way that will be understood by people. You will present it in a way na maiintindihan at mauunawaan ng mga tao sa kapaligiran. Kasi kahit anong preach mo dyan, kung hindi naman mauunawaan, ay wala. Lalo ka lang nilang iisipan na what you're presenting is something na totally and completely strange. Okay? So, tingnan nyo po anong ginawa ni Pablo sa verse 22. Paul then stood up in the meeting of Areopagus and said, "People of Athens, I see that in every way you are very religious." Ayan, dinala siya kay Areopagus. At nangyari, nagkaroon ng discussion talaga dyan. At itong si Areopagus, meeting of the Areopagus, anong nangyari, mga kapatid, ay, kumbaga, ito na yung parang, yung stage where Paul can really present. At ang sabi ni Paul, ang ginawa niya, in his creativity, first of all, he complimented them. Sabi niya, I see that in every way, you are very religious. Ganda, no? Na dapat sa ating mga pangangaral, especially to the unreached, we appreciate what they have. We appreciate
what they are doing. And from there, we will build up our presentation. Kumbaga, ang isang dito mga kaibigan, mga kapatid, huwag tayong right away maging judgmental sa pamamaraan at sa mga gawain ng mga tao na iba ang pananaw sa atin. Ano po? Kasi bakit ang nangyari pag minsan, we are so yung parang so engrossed sa ating katotohanan, na ang gusto natin yung katotohanan, ipukpok natin sa ulo ng tao, nasasabihin natin, mali ka. Ano po? Na parang we're so obsessed. Yan, siguro yung term na obsessed. Obsessed na tayo lang ang tama at mali ang lahat ng tao. We're so obsessed na parang ang dating gusto nating palabasin na mali yung mga tao sa paligid natin. Pero dito ang ginawa ni Paul, he first complimented or appreciated what they have. At ang sabi niya, you are very religious. And then after that, he started presenting the Word of God to them. He started presenting yung katotohanan na nanggagaling sa salita ng ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, mabatid, don't get me wrong. Okay? Of course, when we preach the truth, automatically, ano pong mangyayari? Talagang it will affect some people. It will affect some beliefs ng mga tao sa ating kapaligiran. At may mga taong mga masasaktan when we preach the Word boldly. But of course, the intention should always be out of love. And dito, ulitin ko po, no? Si Pablo, nung kanyang pangangaral, imagine nyo, siya'y naghihintay, and yet when he saw the people, he started preaching again. At para nang sa ganon, yung kanyang approach ay makapasok sa kanila, he first complimented them. Hanapin muna natin yung maganda sa kanilang ginagawa. Hindi yung right away, unang approach, sasabihin mo mali kayo. Hindi na kayo papakinggan yan. Mga kaibigan, mga kapatid. Ano po? Bilang nag-missionary, nagpastor, at nagpunta sa iba't ibang mga lugar, mga kaibigan, mga kapatid, masasabi kong totoo talaga. Hindi mo pwedeng basta-basta na lang sabihin, mali kayo. Hindi ganun ang presentation. You appreciate them. You look at how they do things and you appreciate yung qualities, yung principles behind their actions. Okay? Mga kapatid, pag sinasabi natin we compliment, we don't necessarily mean na i-appreciate o isasabihin natin tama yung kanilang ginagawa, yung kanilang action. But we look beyond. We look at the principles behind. At yung principle behind is that they are very zealous in their worship. They are very religious. Although, ang problema lang, they are worshiping a different God. Pero ang point, mga kaibigan, mga kapatid, we need to compliment. We need to compliment them. We need to appreciate what they are doing, what they have, the principles behind their actions. At pagkatapos sa verse 23, ang sabi niya, for as I walk around and look carefully at your object of worship, I even found an altar with this inscription, to an unknown God. So you are ignorant of the very thing you worship, and this is what I'm going to proclaim to you. Ayan. So ano na nangyari ngayon? Aside from complimenting them, Paul look at the common grounds. Common grounds. Okay? Sabi niya dyan, meron kayong unknown God. Unknown God. At ang nangyari, mga kapatid, ang nangyari po dito ay he started presenting the God who wants to be known. Kasi bakit? Yung mga Diyos-Diyosan na mga sinasamba ng mga taga-Athens ay it's completely unknown God. And they're trying to know. Yes, ang ating Panginoong Diyos, we will not completely understand and know completely all the angles and yung, kumbaga, hindi natin completely mauunawa ng Diyos kasi bakit? He's infinite. But ang difference, He's a God who wants to be known. Ng Diyos nating sinasamba, gustong makilala natin siya para nang sa ganun, tayo magkaroon ng pag-asa, tayo mga ligtas. So He started with some common grounds here. Na merong worship na nangyayari. May worship. At pagkatapos, meron ditong sabi niya, may altar na may inscription. Pero ang nangyari po to the unknown God, and He used that as an opportunity
to preach the Word of God, to share the Word of God. Kaya ang sabi po dito, he did not scoff at the negative idea of an altar to an unknown God. Instead, he appreciated and admired a people who cared enough about spiritual things to go to the effort and expense of worshiping something they didn't even know, just in case they were missing something. And then, Paul started presenting to them. Pero ang point, mga kapatid, in our mission to the unreached, we appreciate, we compliment, we look for common grounds. At ang common ground, mga kapatid, they want to worship, we are want to worship. Tas dito yung difference, it's an unknown God. Sa atin, mga kapatid, we are continually knowing God, but He's a God who wants to be known. Pero ang point dito ni Pablo, yung effort nila. Imagine, hindi nila alam, hindi nila kilala, and yet they are building that altar. And so, in the same way, mga kapatid, we look for common ground so we can penetrate, we can share with them ang salita ng ating Panginoong Diyos. And that's why, dito papasok, mga kapatid, yes, commitment should always be there, but creativity, or yung tinatawag nating contextualization, should also be done. And this requires careful study and praying for the Holy Spirit kasi we cannot do this on our own. It's impossible na magawa natin ito sa ating mga sarili. At ang sabi sa verse 27, God did so that they would seek Him and perhaps reach out for Him and find Him, though He is not far from any one of us. Ayan na, pinapresent niya na ang Diyos, yung Diyos sa langit, gustong makakilala sa atin, gusto niyang makilala niya natin siya, at hindi siya, ang galing sabi niya, perhaps reach out for Him and find Him, though He is not far from any one of us. Grabe mga kapatid, yung ginawa ni Pablo. I'm amazed. Yung style niya na he look for things na pwede niyang gamitin to present the scriptures. At hindi lang yun. Ang sabi pa sa verse 28, for in Him we live and move and have our being, as some of your poets, your own poets have said, we are His offsprings. Anong ginawa dito ni Pablo? He was quoting their resources. He was quoting yung mga libro na kanilang binabasa and using it to emphasize yung paniniwala at yung pagkaunawa natin sa ating mahal na Diyos. Grabe! Ang galing! Ano po? At alam niyo mga kapatid, naalala ko nung ako po ay nagmasteral and doctorate dito po sa IAS, Ang nangyari mga kaibigan, mga kapatid, ay pag gumagawa kami ng paper, we are told na ang aming mga gagamiting libro, gumamit kami ng mga iba't ibang mga libro rin. Hindi lamang yung mga sinulat ng ating mga scholars o hindi lamang yung sulat ni Ellen White. Kasi bakit daw? Sabi ng mga professors, kasi pag yun ang lagi nating gagamitin, talagang yun na yung pananaw niyan, yun na yung paniniwala niyan. And so in our papers, we are trained to look for words, for comments, for paragraphs, na ganun, at mga author na alam mo yun, na hindi completely the same with how we view things, but when it comes to understanding the Word of God, they also believe the same. Kaya, kumbaga para yung isinulat, magiging kapakinabangan doon sa mga makakabasa, hindi lamang sa loob ng iglesia, sa loob ng church, kundi maging sa mga tao sa labas. Kasi bakit po, mga kapatid, tingnan niyo yung ginawa ni Pablo, he was quoting their resources to emphasize the truth. Of course, hindi natin kinuquote yung mga resources nila para sabing, ayun, ito, tamang-tama lang talaga ito. No, we're using those words na sinulat ng mga iba para nang sa ganun i-emphasize na itong pinaniniwalaan natin, itong mga sinasabi natin mula sa salita ng ating Panginoong Diyos, maging sila, ganun din naman pala yung paniniwala ng iba nilang manunulat. Ano po? So, again mga kapatid, he was quoting their resources. Kaya sabi po, sa ating lesson, Paul uses this common ground with them to go then to where he wanted to go. The resurrection of Jesus and the hope it offered them all. Kasi bakit nga po, remember, he saw that they were worshiping idols and so Paul was moved by the Lord to present this so that they will have hope in this life. Hindi lang sila namumuhay worshiping their idols.
Okay? Kaya mga kapatid, mga kaibigan, dito sa kwentong ito, we saw, no? He complemented, he looked for common ground, and then he started quoting the resources. Nagpapakita lang mga kapatid na tunay ngang ginamit ng ating Panginoong Diyos. It was not a waste yung nangyari kay Pablo for so many years that he was not with the Lord at siya'y nag-aral sa eskwelahan at marami pang iba, marami siyang mga natutunan sa eskwelahan. Anong nangyari mga kapatid? Yung lahat ng mga yun nagagamit ngayon para ipangaral at ipahayag ang salita ng ating Panginoong Diyos. Amen? Naalala ko po tuloy, i-share ko lang sa inyo yung kwento nung ako po ay nagsimulang maging mananampalataya. I cannot forget how the Lord has been so good. Na alam niyo yun, na pag nagsimula ka na mag-aral ng Biblia, at talagang yung strong desire is to really know God, yung strong desire is to please the Lord and to preach the Word of God. Alam niyo mga kapatid, even kahit anong subject, you will see how gracious and loving God is. Naalala ko nun yung math subject. Alam mo yun, may mga lessons kang mapupulot na maiko-connect mo sa ating Panginoong Diyos. At naalala ko, meron kami nung teacher na math teacher siya. Ang ginamit niyang ministry ay yung sa math. May mga principles dun sa math na isinishare niya na ikino-connect niya sa salita ng ating Panginoong Diyos. Meron din naman yung teacher ko nun sa physics, ganun din. Sa anatomy, ikino-connect niya lahat sa ating Panginoong Diyos yung mga bagay-bagay na nababasa. Nalalaman doon sa mga aklat na yon, and we are amazed. Nakaka-amaze mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po, ito po, yung mga bagay na ating natutunan, we pray to the Lord for wisdom, and He will help us see kung ano yung pwede nating gamitin sa ating mga pinag-aaralan para ipangaral ang salita ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya nga po, we are promoting workplace ministry where you are. Kung nasaan ka, anong trabaho mo, magagamit mo ang mga bagay na yan upang nang sa ganun maipahayag ang salita ng ating Panginoong Diyos. Upang nang sa ganun ang pangalan ng ating Panginoong Diyos ay maitanyag. Amen? Ito, sabi pa dito, Paul knew, pakinggan nyo Paul knew that he could not approach the Athenians in the same way that he approached Jews or even God-fearing Gentiles. Hindi pwede. Magkaiba Sabi sa ating lesson, these were people whose starting point was not the God of Israel or His works among the nation of Israel. No matter how central these concepts and beliefs were to the Jews and even to the God-fearing Gentiles, they meant nothing to the people Paul encountered in the Athenian marketplace. Hence, an entirely new approach would be needed. Kasi iba po Iba yung pananaw, iba yung pagkaunawa, iba yung worldview. And so there's a need for new approach para na sa ganun ang mensahe makarating. Kaya ang nangyayari mga kapatid, when you really want to involve yourself in mission, yes, there's the mission to the needy, there's mission to the powerful, but there's mission to the unreached. Yung mga taong hindi nakakakilala pa sa ating Panginoong Diyos and their worldview, their practices is totally, completely different sa ating po mga pananaw. And that's why we need to pray to the Lord. Just like Paul, nabigyan tayo ng wisdom how we can present the Word of God to them. Even today, yung tinatawag na postmodernism. Ano na nga yan Iba-ibang era na talaga yan, mga kapatid. At hindi lamang yun, yung secularism na tinatawag. How do we preach the Word of God to them? Lalo na pag pinag-usapan yan, yung movement na yan, na ang nangyari, they do not believe in absolute truth but relative truth. Kung ito'y totoo sa'yo, then good for you. Kung hindi naman totoo sa akin, then you respect me. Ganun ang pananaw, mga kapatid. How do we preach and share the Word of God to them? Do we go to them and tell them, you are wrong? Which automatically will make it difficult for us to continue reaching out to them. And that's why si Paul, sharing some principles here, he complemented, he looked for common ground, he quoted the resources. Ang point, mga kapatid, he tried to understand them first and prayed for the Holy Spirit how He can present the Word of God to them. And I think in the same way,
Palagi ko po may mga kaibigan tayo na ibang-ibang pananaw sa atin. Maaring hindi sila mga Kristiyano, hindi sila iba yung o kaya Kristiyano pero ibang pananaw. Let's pray for each other na ang pag-ibig ng Diyos ang umiral sa ating mga puso at hindi yung pagmamalaki na tayo ay tama, sila mali. Mga kapatid, ang kailangan dumadaloy sa ating puso ay pag-ibig. Which leads me to the last point of this study. Ang linagay ko po dito is compassion. Kasi bakit? Nabasa natin kanina. Compassion. Kasi si Paul, nakita niya na full of idols, ang ginawa niya, hindi niya makontinue yung sarili niya to preach the word of God to them. Hindi niya mapigilan. Kasi bakit? He felt the love. That he felt love and that he felt that he needed to share the word of God para magkaroon sila ng pag-asa. Para maunawaan nila ang mabuting balita na nanggagaling sa ating Panginoon Kristo at hindi sila mamuhay ng walang direksyon, ng walang pag-asa mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. So there should be compassion. Ang sabi sa Acts 17:32, when they heard about the resurrection of the dead, some of them sneered, but others said, we want to hear you again on this subject. Ayan, no? Anong nangyari dito mga kaibigan, mga kapatid? Because of the desire of Paul, or because of the compassion of Paul for these people worshiping idols na hindi nakakaunawa sa ating Panginoong Diyos, hindi naging in vain yung kanyang ginawa na pangangaral sa kanila sapagkat may mga tao na gusto ring maintindihan pa yung subject na kanyang ipinapangaral. Although yung iba, they don't care. But the point is, there are people na magkakaroon ng desire to know more. And we don't know if at the end of the day, they will accept or not. But the point is, we gave them the opportunity to understand that there is a God who loves them and who cares for them. And so, there should be compassion. Itong tatlong ito, mga kapatid, na pinag-usapan natin, yung commitment. There should be commitment. There should be creativity. But of course, hindi dapat mawala. There should be compassion. Dapat ang umiiral sa pangangaral natin because we want these people to be saved. Naalala ko na nagbabiyahe kami minsan, napakadaming tao. Sobrang daming naglalakad. Sabi sa akin bigla nung kasama ko na pasahero na pananampalataya rin, just imagine how can we preach the word of God to all these people walking. Ay, grabe. Sobrang daming tao. How can we preach the word of God? It's impossible for us, but it's possible for the Lord. But at the point, there should be compassion na ang nararamdaman natin, how can we bring them close to Jesus? How can we help them to know that there is hope in the Lord? Sabi po sa ating lesson, we know that some people will reject the gospel. But we must do everything possible to ensure that before they reject it, they understand what they are rejecting. Paul, by his method of working among the Athenians and his strategic use of what he had studied and learned of them, ensured that they heard with open minds that a God existed whom they did not know, but who had created them. This God loved them and wanted to be known by them. He had been merciful to them in spite of their ignorance, but judgment day was coming, and if all of this sounded too unbelievable, there was verifiable evidence for it in the resurrection of Christ. Okay? So, anong nangyari, mga kapatid? He was creative. He was complimenting them. He was looking for common ground. He was quoting resources. But ultimately, mga kapatid, he also warned them that there will be a judgment day. And I believe when Paul was saying this, it was not meant to scare them. It was meant for them to accept Jesus because he had compassion for them. Kumbaga, naniniwala ko yung mga sinabi ni Pablo dito about judgment day. It's about Paul's compassion for them para nang sa ganun maunawaan nila at malaman nila na merong sa katapusan at ang pag-asa ay matatagpuan sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya ito mga kapatid, sa ating mission to the unreached, let's pray to the Lord that He will give us compassion. Well, in reality, what we need is to grow in Christ. Tingnan niyo po ang ating Panginoon Kristo sa banal na kasulatan. Sa maraming instances, ang description na binigay ng mga authors,
He felt compassion. He had compassion on them. Kaya siya nagpakain, siya nagpagaling, ginawa ng tumulong. Grabe mga kapatid, lahat ito because of His compassion and love for all of them. At nawa po mga kaibigan, mga kapatid, as we grow in our relationship with Christ, we will have the same compassion. At itong compassion na ito, may babahagi natin hindi lamang sa kanila, maging sa ating mga pamilya, sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating mga katrabaho, sa ating mga paligid. Because we are not perfect. We are human beings. Nagkakamali tayo. And yet, the compassion of God, the love of God is so big that He's ready to love us and forgive us. And pag naranasan po natin yan, may extend natin sa ating mga anak, may extend natin sa ating mga asawa, sa ating mga masabuhay, at may extend natin to the people around us na wala pang kaalam-alam sa salita ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, kaibigan, kamusta po ang inyong nararamdaman sa mga tao sa inyong paligid? Are you feeling the compassion? Or parang nasanay na lang tayo na nakikita yung mga tao sa paligid natin, wala na lang tayong pakialam? I hope just like Paul, pag makita natin na ang mga tao sa paligid natin ay walang Diyos, walang direksyon, we will be so concerned that we will ask the Lord to bless us. We will ask the Lord to give us wisdom so we can share the Word of God to them. So we can preach the Word of God to them. And the Lord will give us wisdom and knowledge so we can be creative how we can present ang salita ng ating Panginoong Diyos. At malinaw pong sinasabi sa ating pag-aaral, hindi man natin alam kung tatanggapin nila o hindi. Ang point, we gave them the opportunity to know. We gave them the opportunity to decide. We gave them the opportunity na malaman na may Diyos na nagmamahal sa kanila. Muli po ang 3 points natin sa pag-aaral na ito. In our mission to the unreached, there's a need for commitment, creativity, and compassion. And all of this, manggagaling sa ating Panginoong Diyos. At kung titingnan natin ang ating Panginoon Kristo, yes, Jesus was so committed. Jesus was so creative. And Jesus had compassion to the people. And nawa po, maging karanasan natin din. As we walk around, as we work, as we study, whatever we do, nawa po maging ganito rin ang ating karanasan. Sama-sama po tayong yumuko sa panalangin. Maraming salamat po, mahal na Diyos, sa aming napag-aralan ngayon. Salamat po sa mga paalala. Salamat po, mahal na Diyos, that you are continually calling us to reach out, not just to the needy, to the powerful, to our neighbors, but especially to the unreached. Lord, tulungan niyo po kami. We cannot do this on our own. Help us, Lord, na lalo pang lumago sa pagkakilala sa inyo, sa aming relasyon sa inyo, so we will be committed, creative, and compassionate. Lord, we know that this is only possible kung kayo po ay gumagawa sa aming mga buhay. Sapagkat kung wala po kayo, Panginoon, hindi po namin magagawa ang mga bagay na ito. Patnubayan niyo po kami at dinadalain ko rin po mga kaibigan at mga kapatid na maaring dumadaan sa pagsubok ng buhay, sa mga problema, ano man ang kanilang karanasan. Tulungan niyo po sila, mahal na Diyos, na lagi lamang pong magtiwala sa inyo at maniwalang kayo Diyos at walang tulad ninyo na nagmamahal sa amin, and you are so committed to us. Maraming salamat po sa pagmamahal ninyo. Maraming salamat po sa inyong pag-aaruga. Maraming salamat po for continually loving us and for providing for us. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Pagpalain pong lahat ng mga kaibigan, mga kapatid. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po, mga kaibigan, mga kapatid, sa inyong ginawang pagsama sa ating pag-aaral na ito. At nawa po'y nakinabang kayo, nawa po'y na-bless kayo, at nawa po ito'y nakatulong upang mas lalong lumalim ang ating relasyon sa Kanya. Patuloy pong nagpapasalamat kami sa inyong patuloy na pagpe-pray at pag-support sa ating ministry sa online and maging sa face-to-face, at nawa po'y patuloy kayong pagpalain pa ng ating Panginoong Diyos. At patuloy ko po kayong inaanyayahan sa iba't iba pa pong mga pag-aaral na ating ginagawa, at nawa po'y patuloy na makarating ang pabalita ng ating Panginoong Diyos sa maraming tao, at tayo rin naman na mga nag-aaral ay patuloy na magkaroon ng pag-asa sa Kanya. Muli po, maraming salamat. God bless you all.